reko, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes. 27 na sa buwan ng Abril taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Rollback sa diesel, bukas maaaring sumampa sa halos 13 pesos kada litro. Pero gasolina, may katiting na pagtaas. Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang mambabatas inireklamo ng mister ni VP Sara dahil sa paglalahad ng kanyang bank records. Dating Speaker Martin Romualdez muling iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ng Senado sa flood control anomaly. Isa pang UP student kasama sa mga nasawi sa matinding military operation sa Negros Occidental. Leak sa personal info ng mga investigador ng Ombudsman, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Heat index sa Dumangas, Iloilo ngayong araw nagbabadyang pumalo ng hanggang sa 45 degrees Celsius. At atin ito coalition, magsasagawa ng jet ski ride sa Pag-asa Island. At 165,000 na trabaho alok ng DOLE sa Labor Day. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, bababa ng 12.94 pesos ang kada litro ng diesel simula bukas, Abril 28. Sa press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat maglaro ng mula 75.93 hanggang 101.96 ang kada litro na ng diesel mula Abril 28 hanggang Mayo 4. May tapyas pressuring 15.71 sa kada litro naman ng kerosene, pero ang gasolina may taas presyong 53 centavos kada litro. Ipinaliwanag ni Garin na may price range dahil sa iba-ibang presyo depende sa distansya ng gas station sa oil depot at gastos ng mga oil company sa transportation at insurance premium. Paalala ng kalihim, dapat sundin ng mga kumpanya ng langis ang nabanggit na minimum rollback at maximum hike dahil gobyerno ang magdidikta nito hanggat tumiiral ang state of national emergency ng tungkol sa langis. Samantala, tumaas pa sa 54 na araw o 54 days ang fuel inventory ng bansa hanggang noong April 24. Sa press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na pang 53.91 na araw pa ang supply natin ng gasolina, 54.61 na araw sa diesel at 168.74 sa kerosene, habang 70.83 na araw naman sa jet fuel, 67.55 na araw sa fuel oil at 38.44 na araw sa LPG. Tatagal pa ang inventaryo hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Narito po si Energy Secretary Sharon Garin. Hindi po bumababa po yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po million liters ang nakokonsume ng buong bansa. Hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang pag-deliver tuwing nag-o-order yung mga oil companies natin. Nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
Kinasuhan naman ni Atty. Manasseh Manscarpio sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga matataas na opisyales ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC at 4 na mambabatas. Kabilang sa inihaing kaso ni Atty. Carpio, kina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLC Executive Director Ronel Benaventura at paglabag sa RA 9160 o Anti-Money Laundering Act, paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kasama rin sa mga respondent sa kaso ni na House Committee on Justice Chair Jerbil Luistro, Party List Congressman Percival Sendanya, Chel Jokno at Laila De Lima. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, Legal Counsel ni Carpio, nagsabata ng mga nabanggit na mga personalidad para ilabas sa mga classified bank records na protektado ng RA 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001, RA 10405 o ang Law on Secrecy of Bank Deposits at RA 10173 o Data Privacy Act. Narito si Attorney Danao. Sa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yun. Siguro dapat, baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madahon sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Pangasan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo, kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo susunod ang batas. Ginagawa lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kanilang mandato ayon sa tamang proseso. Itong binigyan din ng BSP kasunod ng paghain ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio ng paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Matatanda ang naungkat sa impeachment hearing ng House Committee on Justice ang umunoy 6.77 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawa. Samantala handa mo ng BSP na sumagot oras na matanggap ang kopya ng complaint. Samantala, sa kaugnay na balita, mistulang inamin ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang kahina-hinalang bank records na ibinunyag naman ng Anti-Money Laundering Council. Ito ang paniniwala naman ni Attorney Antonio Bucoy, ang tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara ng pigilan ng Korte Suprema ang unang pagtatangka na ipa-impeach ang pangalawang Pangulo ng 2025. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Bucoy na dahil nais ni Atty. Manscarpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang nito ang mga hinala na totoo ang natuklasan ng naturang ahensya. Narito si Atty. Bucoy. Kasi kung kayo ay inakusahan ng isang krimen, ano ba ang natural na reaksyon ng tao? Ang natural na reaksyon ng tao, sagutin mo, itanggi mo, sagutin mo kung bakit mo itinatanggi. Hindi yung hahadlangan mo, haharangan mo yung proseso. Ito yung pagkakataon na mamimiss niya yung pagkakataon na harapin yung kanyang ang pag-uusig sa kanya. Ngayon, impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Itinanggi ng isang law expert na malalabag ang Bank Secrecy Law sa pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Atty. Antonio Bucoy, dating tagapagsalita ng execution panel ng Kamara, mali sa batas na maaaring i-waive ang Bank Secrecy Act sa impeachment trial. Ayon sa abogado, bagamat paglilitis ay nasa Senado, hindi ito mangyayari ng walang kaukulang pagdinig sa Kamara. Pakinggan natin ang paliwanag ulit ni Atty. Bucoy. Yun ang proseso ng impeachment, hindi ho yan sa Senado lang eh. Nagsisimula yan sa Kamara. Kasi kung hindi ho natin isasama yung proseso ng Kamara doon sa buong proseso ng impeachment, kulang ho. Sapagkat hindi naman magkakaroon ng impeachment trial kung walang impeachment in the first place na proseso sa Kamara.
25 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Plano naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pagharapin sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Congressman Zaldico, oras na mapauwi ito ng Pilipinas. Ayon kay Lacson, malalaman sa pamamagitan ng face-off sa pagitan ni Romualdez ko at mga nagpakilalang Marines na nag-deliver ng malay-maleta mga pera kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Naniniwala si Lacson na kapag nagkahanap na ang mga ito ay makikita sa kanilang ikinikilos kung sino ang nagsisinungaling. Kaugnay nito, iimbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing tungkol sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, na siyang chairman ng komite, mahalaga ang magiging pagdalo dito ni Romualdez para mailahad na ang kanyang panig. Target naman ng House Justice Committee na makapagbotohan sa plenaryo sa second week ng buwan ng Mayo kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Congressman Terry Ridon, plano na nilang tapusin ang impeachment proceedings sa April 29 kung saan tatalakayin naman ang tungkol sa death threats. Bubuksan na rin ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue noong nakaraang hearing na naglalaman ng records ng income tax returns ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manase Scarpio. Sabi ni Ridon, kakailanganin ng 21 boto mula sa 39 na miyembro ng Justice Committee sa Kamara para maideklarang may probable cause ang articles of impeachment laban sa bise. Isusumiti naman ang kumpletong report ng Justice Panel sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para magbotohan bago ito tumawid sa Senado. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, sinimula na ng Philippine National Police ang koordinasyon sa Ombudsman upang matrace sa mga responsable sa pagpapakalat ng mga sensitibong impormasyon ng field investigators nito. Ito ay kasunod ng pagkondena ng Anti-Corruption Body sa pagkalat ng pagkakakilanlan ng kanilang mga investigador sa internet. Ayon sa Ombudsman, isa itong uri ng paninindak at banta sa seguridad ng kanilang mga tauhan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang Anti-Cybercrime Group para silipin ang naturang data leak. Kinumpirma ng University of the Philippines Open University na isa sa kanilang estudyante ang kabilang sa mga nasawi sa enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Kinilalang biktima na si Maureen Kiel Santuyo, isang Associate of Arts student na nawagan ng UP-OU ng isang malinaw, patas at masusing investigasyon sa nangyari kay Santuyo na inilarawan ng pamantasan bilang isang compassionate youth advocate na aktibong tumutulong sa marginalized na komunidad ng mga magsaka. Matatanda ang unang iniulat ang pagkasawi sa nasabing kwentro ng student leader na si Alaysa Ano ng UP Diliman University. Samantala na pipintong pumalo ng hanggang 45 degrees Celsius ang init. Ang heat index sa Dumangas, Iloilo habang 44 degrees naman sa Cavite City ngayong araw. Ayon sa DOST Pag-asa, 10 lugar sa kabuuan na maaaring makaranas ang dangerous level ng heat index ngayong Lunes. Ang forecast na init factor sa Giwan Eastern Samar sa Iloilo at La Carlota City ay nasa 45 degrees Celsius. Ayon naman sa aming Vice President for Operation si Sir Jomay Paroco, partner, hindi pa ito ang pinakamainit na panahon. Hindi pa? Sapagkat ang hottest month sa Pilipinas ay ang buwan ng Mayo. Oh my gulay. Ay, talaga naman. Thank you, Boss Jomay. Samantala, inabsuelto ng Philippine National Police ang anti-isabong operation ng CIDG National Capital Region sa Coliseo de Manila noong March 24. Kasunod dito ng reklamo ng pamunuan ng Cockpit Arena dahil sa umano'y pagnanakaw ng operatiba sa kasagsagan ng nawang raid. Pero ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, betting ticket ang kinuha ng isang naka-undercover na tauhan ng CIDG na nakuna naman sa CCTV. Paliwanag ni Tuanyo, ebidensya ito ng otoridad na bahagi ng entrapment, patuloy na pagsenyas ng naka-undercover upang ituloy ang operasyon. Naharang sa raid ang higit 170 na katao, kabilang na ang higit 130 na mananaya.
Sinalakay ang Coliseo dahil sa hinalang may operasyon dito ng isabong na maaring konektado rin umano kay Atong Ang. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nahong kaninang umaga, partner, sa panayam ng 2x2 kay Attorney Antonio Bukoy, tahasan itong sinabi na mistulang inamin na ng asawa raw ni Vice President Sara na si Attorney Mans Carpio na parang inaamin na nila yung kahina-hinalang bank records na ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa paliwanag ni Attorney Mans kahapon, ang binabanggit niya, kailangan niyang gawin ito hindi lang para sa kanyang sarili. Kasi kung ito ay nagagawa sa isang kagaya niya at kagaya nila, baka bukas makalawa. Tayo ng mga ordinaryong may mga deposito sa bangko ang mabiktima ng walang habas na paglalantad ng mga public records, mga ating mga private records rather, at isa sa publiko ito, lalo na when it comes to our bank records, partner. Kaya mas maigi ho siguro ang ating kausapin dito, tihimayin nating lahat ngayon, ay ang abogado ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Peter Danao. At atin pong hiniling na siya makausap natin. Nasa linya na natin si Attorney Peter Danao via Zoom. Attorney, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyo. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Henry and Karen. Opo. Attorney, didiretsuhin na po namin kung ano po ang inyong sagot dito. Ito ho ang sinabi mismo ni Attorney Bukoy. Si Attorney Bukoy na dating tagapagsalita ng impeachment court, mistulang inaamin ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang kahina-hinalang bank records na ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council. Ayon po sa kanyang paniniwala, sinabi po nito na dahil nais ni Attorney Mans Carpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang nito ang mga hinala na totoo ang natuklasan ng naturang ahensya. Attorney, ano po ang inyong reaksyon at sagot dito? Unang-una, wala naman dun sa pinahal namin na kaso na inaamin namin na tama ang lahat ng binunyag ng AMLAC sa hearing sa Committee on Justice. Pangalawa, sa lahat ng pag-uusap namin ni Attorney Carpio ay pinapagdaanan niya na meron siyang 6 billion or ba yun na pera daw sa mga accounts daw nila, no? So, ang ito naman dito na pinahal namin, tama ba na isiwalat ng AMLAC ang mga alleged transaction reports o mga informasyon na binigay sa kanila ng mga bangko? So, yun naman ang issue dito, na yun ang sagutin nila sa Section A, no, ng RA 9160 na amendihan ng RA 11521. Malinaw naman doon na hindi pwede magsiwalat ang AMLAC ang kahit anong informasyon nakuha nila galing sa mga bangko. Opo. So ang sinasabi po ni Attorney Mans, hindi totoo yung ibinunyag sa Kongreso na mayroong 6 na mahigit na bilyones na naka-konekta sa kanilang mag-asawa at sa kanya. At yun ho ang sinabi niya sa inyo, Attorney Danao. Oo, kasi di ba mismo sila naman sinasabing yan daw yung amount na yan. Hindi naman yan yung balance, di ba? Sila mismo nagsasabi na aggregate of transaction amount.
kumbaga yung mga negative, dinagdag mo pa rin. Yung mga lumabas, dinagdag mo pa rin. So talagang hindi akma na sabihin may 6 billion o 3 billion na pera dun sa mga bangko na yon. Yun naman ang dati pang sinasabi ni Attorney Carpio sa amin. At ngayon, dun sa mga detalye, hanggat hindi pa kami nabibigyan ng mismong report na binigay ng AMLAC sa Committee on Justice, hindi namin masasagot ng tama yan. Dapat bigyan kami ng kopya at doon tayo makikita kung talagang ano ba yung mga sinasabi ng mga transaction na yan, allegedly. Okay. And then, alam naman po natin na si Attorney Mans Carpio ay isang pribadong citizen. Sabi niya nga po no, sa mga panayam. Isa rin po ba ito sa mga rason kung bakit siya nag-file ng kaso at kini-question po itong pagsiwalat ng kanyang mga bank records? Ano po ang sagot po ng kanyang kampo? Kayo po, attorney, kung may mga nagsasabi naman na this is for the public good, the common good. Ano po ang inyong reaksyon dito? Unang pagpaparatang ka sa isang tao, di ba dapat ang obligasyon mo is ikaw ang mag-prove, di ba? Ikaw ang magsabi ng totoo ng paratang mo. At para patunayan mo yan, dapat yung ebidensya na kukunin mo, legal na paraan. Di ba? Hindi ka pwedeng magparatang dahil nagparatang ka lang, pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Nasa batas yun na gusto kung magpaparatang ka, kumuha ka ng mga ebidensya, kung gusto mo ng bank information, gawin mong legal. Kunin mong legal. Kasi sa Section 8A, hindi ka pwedeng kumuha ng ebidensya. Attorney? In any manner. Okay. The AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So, ibig sabihin ng in any manner, kahit na anong paraan, hindi sila pwedeng magbuyagyag ng impormasyon na nakuha nila sa bangko. Dahil ang AMLAC po, limited po yan sa money laundering. Kaya nga, Anti-Money Laundering Act. Diba? Nag-iimbestiga yan ng mga money laundering offenses. Na pag nag-report ang bangko ng mga transaksyon, iimbestigahan ng AMLA kung may money laundering violation. Diba? Hindi naman sabi sa money laundering, impeachment. So, ba't na dinadawit ang kliyente namin doon sa mga transaction na sinasabi nila, hindi naman siya impeachable officer. Okay. Okay. At kasama rin po sa reklamo ng mga respondent ang House Committee on Justice Chairperson, si Chairperson Jervil Luistro. May mga kongresista rin na nakasama, si Shell Jokno, Congresswoman Leila De Lima. Bakit po sila sinampahan ng complaint, attorney? Base dun sa April 22 hearing na napanood namin sa YouTube official website ng Committee on Justice, sila po yung mga kongresista na nag-motion, nag-second motion, nag-approve ng motion, pumirma dun sa subpoena. Dahil dito sa subpoena na to, nilabas naman ng AMLAC yung mga confidential alleged bank transactions and information. So yun po, ang basihan namin kung bakit sila kasama sa kaso. Okay. Attorney, tila ang inyo pong nais ipagdiinan dito. Ilabas natin kung ilalagay natin sa ordinaryong sitwasyon, kahit pa hindi si Attorney Mans Carpio yan, the second gentleman, basta ang inyong pinagdidiinan dito, ang AMLAC ay hindi dapat nagbubuyang yang ika ninyo in any manner, in any form, ng bank record. Is that what you're trying to insist, Attorney Danao? Yes, tama po. Kasi yan po nakalagay sa Section 8A. No? Ang AMLAC ay hindi sinasabing hindi pwedeng maglabas ng information in any manner. At pero pa yan sa Section 16, hindi pwedeng magpagamit ang AMLAC for political persecution and harassment. So malinaw po yun na hindi mo pwedeng gamitin ang AMLAC sa mga pang-political na bagay. Kasi sila pang money laundering investigation. You have to preserve the integrity of the AMLC
para pag nag-file sila ng cash ng money laundering, kapani-paniwala sila. Walang bahid ng politika. Yan po ang mandate ng AMLA. Hindi siya pwedeng paimusin ng politika dahil sensitibo ang mga informasyon binibigay sa kanya ng mga bangko. Opo. Lahat po na siya basta na sa bangko, i-report po yan ng bangko sa AMLA. At ang duty na investigahan kung may money laundering violation ba sa mga reports na to. Kaya nga, sinasabi ng batas, yan ang trabaho mo, pero hindi ka pwede plantad ng impormasyon. Kasi nga, masisira ang credibility industry na alam naman natin ang bangko, tiwala, confidence. Pag wala ka ng tiwala sa bangko, anong gagawin mo? Pull out ng pera mo. Di ba? So, yan. Hindi ng AMLAC ang kanilang duty o obligasyon na sundin ang Section 8A ng batas. Okay. Ang naririnig ko pong kanilang mga depensa ay sinabi na kami, ipinatawag kami. Impeachment proceedings kasi proceedings yun ito. Part itong impeachment proceedings, kailangang mangyari ito bago iakyat doon sa Senado for an impeachment proper. Ano po ang inyong sagot doon? Ipinatawag, sinabi na, kaya sila pumunta roon. So yun humang pagpapatawag kahit isabi na sila ay pasok din yung in any form, in any manner, Attorney Danao. Sa tingin namin kasama yun, kahit ano, in any manner eh. Dapat, kung sinasabi nilang exempted ang impeachment, dapat nakalagay yun sa batas na except impeachment cases, except court order, di ba? Apo. Sa batas yun eh. At saka ang AMLAC, di ba? Bago gumawa ng hakbang, pinag-aaralan naman siguro nila yan. May legal department sila, abogado rin naman yung executive director, di ba? Bakit yung BIR, di ba? Sinabi niya na, sige, sampi na, pero ito po nasa batas. Kailangan po in executive session and only in aid of legislation. Kaya lang, di ba, sinil? Yun, may sampi na siya. Pero, pinanindigan niya yung batas na hindi pwedeng basta-basta o sisain, ibulatlat sa publiko ang mga tax returns ng isang taxpayer, kundi dapat, una, dapat in aid of legislation, pangalawa, executive session. Dito sa AMLAC, absolute. Walang ganong provision o walang ganong section sa batas na pwedeng executive, pwedeng in aid. Wala. Absolute prohibition. Walang exception. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, sensitibo ang hawak na impormasyon ng AMLAC. Dapat hindi sila may pagdudahan. Dapat ang duty nila is may credibility to file any money laundering cases. So definitely nasakripisyo yung kredibilidad sapagkat isinapubliko nila, pero kung ginawa nilang executive session as what the BIR wants to happen, pwede pang mangyari, Attorney. Hindi rin eh. Kaya sabi ko nga, yung sa batas ng BIR, NIRC, National Internal Revenue Code, merong ganong exception. Pero kung babasahin mo yung AMLA, walang exception. Walang exemption. So absolute nga, talagang 100% hindi po pwede ang AMLA na maglabas ng anong mang informasyon. Okay. Attorney Danao, pwede po ba kaming humingi rin ng update tungkol naman dun sa apela, petisyon ni Attorney Carpio dun sa pagpapatigil sa congressional sa pagsabpina ng Kongreso sa kanyang mga tax records na maaari kasing magamit ito sa mga susunod na hearings. So humingi po ng extension ng OSG until May 5, I think, na sagutin yung aming petisyon, no? So antayin po namin yung sagot nila, and after that, pagkatapos noon, magdidesisyon na po si Judge. Kung tama ba kami na ang posisyon namin na walang power ang Committee on Justice to issue subpoena against the tax returns. O pangalawa, kung pwede bang ibuyagyag ang tax returns ng isang taxpayer.
So yan po yung mga dedesisyonan ni Judge pagkatapos na sumagot ang OSG na abogado nila Congresswoman Luistro at ni Speaker D. So sa May, kailan po ulit yon, Attorney Danao? May 5 po yung hinihingi nilang extension. May So, 5. siguro after that, magdedesisyon na si Judge. Opo. Okay. Attorney, yung binabanggit nyo kanina doon sa figures, na tama ba yung term na ginamit, narinig ko sa inyo, aggregation, o na-aggregate po yun, o kaya may mga binabanggit po yung ibang mga intindi sa proseso ng accounting, ng banking and finance, sa mga abogadong kagaya ninyo. May mga sinasabing bloated ito sapagkat para bang kung mayroon kang 1 milyon sa bangko, tapos winidraw mo yung kalahati, may natitira ka na lang 500,000, pero ang pinalabas doon sa record, meron ka pa ring 1.5 o 2 million, Attorney Danao. Narinig ko rin nga yung explanation ng AMLAC dyan. No? Inaamin naman nila na aggregate yan. Kumbaga, lahat ng mga transaction mo, whether o na pumasok o lumabas o nagbayad ka ng bill o kaya merong nagbayad sa'yo, ina-add nila lahat yan. Kumbaga, lahat yan, ina-add nila kaya sila nagkatuwa ng ganung amount. Oo. So, talagang sinasabi nga nung kliyente namin, wala kaming ganyang pera. 6 billion, 3 billion. Diba? So, ngayon, yung mga sinasabi ng mga transaksyon, sabi ko nga, hindi naman namin pwedeng ma-comment yan dahil wala pa naman kaming binibigyan ng kopya nung sinasabi ng mga transaction reports. Opo. Kanya lang may mga lahat ng ito galing lang sa summary ng AMLAC. May mga comment din naman, partner, na teka muna, ang pinag-uusapan naman natin dito almost 2 dekada, 20 taon. Pareho naman itong abogado. Hindi naman exempted naman itong maghanap buhay, lalo na si Attorney Manscarpio para mag-engage sa practice, magkaroon ng kanyang negosyo. Alam nga namang hindi na wala bang karapatang magpaunlad ng kabuhayan itong mga ito sa loob ng 20 taon. May mga ganyan pong naririnig tayo, Attorney Danao, na para mga sinasabi yung mag-asawa 20 years ang binuno kung meron man silang perang ganyan, pero meron ngang sa loob lamang ng isang araw ilang maleta na bilyones ang laman. Attorney Danao, yan ang mga yan ang mga komentong siyempre pag minsan it makes sense. Attorney, siyempre ang bangko kasi nagre-report yan ng covert transaction, diba? Ibig sabihin, 500,000 above, kahit anong gawin mo, re-report nila yan. Tapos, sabi ng suspicious transaction, hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad. Diba? Ang sistema kasi sa bangko, pag may suspicious transaction, pwede ibig sabihin nun, kulang ka sa documentation para i-prove na yung transaction na yan is legitimate. Pero pag na-prove mo naman, na legitimate ang transaction, tapos na yon. Diba? Kasi ang sinasabi ko nga, kayo rin, almost 20 years yung mga covered suspicious transactions na sinasabing sa report na yan. Di dapat kung talagang merong illegality dyan, di ba dapat ng money laundering case ang AMLA? Kasi yun ang mandato niya Kung talagang sinasabi lang merong mali doon sa mga suspicious transactions, di ba? Di dapat meron na silang pinay na money laundering case. Wala Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala namang illegality sa mga sinasabing ni-report ng mga bangko na transaksyon. Kumbaga dapat noon pa lang, may pinal ng kaso, Attorney, yun po bang binabanggitin nyo? Dapat noon pa lang, kung may kaso, kung may paglabag sa AMLAC law, dapat noon pa lang kinasuhan na. Tama. Di ba? Sabi nyo nga, 2006 yan. Until 2025. Sabihin na natin yung from 2006 to 2022, di ba? Bakit yung AMLAC, di ba, at that time, bakit wala naman silang aksyon doon sa mga sinasabi ng mga report na transactions? Kasi nga, ibig sabihin nun, hindi porket na-report yung transaction,
automatic illegal na. Hindi naman yun ang sistema sa bank reports sa AMLAC. Hindi ibig sabihin na nireport kita, illegal na yan. Hindi po yun ang sistema ng bangko. Nagre-report sila kasi lumagpas ka sa 500,000. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung yung mga detalye na yun, sabi ko nga, hindi namin masasabi kung para saan yun. Kasi wala naman kaming detalye ng mga sinasabi nilang transaction na yan. Hindi nag-request na po rin ba kayo ng kopya ng AMLAC report, Attorney Danao? Well, right now, kasi nga, hindi naman kami part ng impeachment proceedings, hindi ko lang alam kung nabigyan sila BP Sara, yung mga abogado niya. Pero kami, nung up to now, no, wala kaming binibigay na kopya. Pero, syempre, dahil nga nag-file na kami ng kaso, magre-request na kami ng kopya nito para syempre, masabit din namin sa piskal na ito yung sinasabi nilang mga reports na galing, na binigay ng AMLAC. So, Attorney, ano ang specific prayer ninyo doon sa isinampang kaso? Tatlo po yun, no? Na makasuhan sila ng una, violation ng AMLAC law or RA 9160 as amended by 11521. Pangalawa, violation ng Bank Secrecy Law or RA 1405. At pangatlo, violation ng Data Privacy Act or RA 10173. Okay. Lastly, from my part, ano po ang inyong nais ipahayag sa publiko na baka marahil yung inyong kliyente ibinabayubay na at ang tingin may tinatagong yaman, may ayaw ideklara at may dinidepensahan? Simple lang po yan, di ba? Pag ikaw kinakasuhan, siyempre ang gusto mo, yung ebidensya na lalakapin mo para papatunayan ang akusasyon mo, kinuha mo ng tamang pamaraan. Hindi porket nag-akusa ka, pwede ka nang gumawa ng illegalidad. Pwede mo nang ipasantabi ang batas. Diba? Ang batas na to, mismo ang Kongreso ang nagpasa. Sila mismo naglagay niya, Section 8A, Section 14 na may penalty, Section 16 na hindi pwede magamit sa politika, ang AMLAC. Diba? Sila mismo po naglagay. Sundin po natin. Kaya kung meron silang kaso, edi patunayan nila sa legal na pamamaraan. Yan po ang rule of law na sinasabi natin. Kayo po, kung kayo ang makasuhan, gusto nyo ba, miski na sa illegal na pamamaraan, patunayan nilang guilty ka? Di ba ayaw mo? Kasi gusto mo, kakasuhan ka, dapat patunayan mo yan ng tama, patas at legal. Di ba? Ipasalagay yung sarili nyo na kayo may kaso. Okay ba sa inyo na kahit anong gawin? Diba? Patunayan, miskin sa illegalidad na guilty ka. Diba? Sila nag-aakusa sila Nag-aakusa sila, gamitin nila po ang batas. Diba? Yung batas, sundin natin. Kasi kung hindi mo susundin ang batas, para saan pa ang batas? Diba? Magkakagulong na po tayo. Yun ang sasabi ng mob rule. Diba? Wala na pong rule of law, mob rule na. Pag mismo ang Kongreso ayaw sundin ang batas natin. Alright. Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpapaunlak na mga kapanayam namin ngayong hapon. Thank you po, Attorney. Thank you, thank you. Salamat. Si Attorney Peter Paul Danao, ang abogado ni Attorney Man Scarpio, ang asawa po ng pangalawang Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Balansyado! Alas 6:04 ng gabi. Babalik tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at
niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Mga dapat gawin bago sumabak sa pag-yoga, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabala ka bang mag-enroll sa isang yoga class? Ano nga ba ang mga dapat mong paghandaan? Ayon sa verywellfit.com, mahalaga ang pagsusuot ng proper yoga attire. Bagamat karamihan ay nakapaa tuwing nag-yoga, may iba na pinipiling magsuot ng medyas. Partikular na ang iyong non-slip grips para iwas dulas. Sa iyo namang pang-ibaba, pumili ng komportable at stretchable pants. Pagdating naman sa top, iwasan ang pagsusuot ng malalaki at maluluwang na damit. Dapat ito ay fit para sa iyong mga pag-bend, gayon din sa ilang arms and shoulder movement. Siyempre, huwag kalimutan ang yoga mat, water bottle at towel. Payo ring i-familiarize ang sarili sa ilang beginner-friendly yoga poses at iwasang kumain ng heavy meals bago ang iyong yoga class. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan aking tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Okay, teka, sandali muna ha. Palagi ho nating paalala doon sa mga may kuwan dyan, doon sa mga may anong tawag rin doon sa mga may almoranas riyan, baka kayo matagal nang nagtitiis, nahihiya, ha? Hindi makapagsabi, inaagwanta na lang ninyo. Huwag ganon, yan ay sakit. Madali naman yang masusolusyonan. Huwag kayo magtitiis sapagkat kailangan ninyong umaksyon at yung mga may kaibigan, may kapatid, may kamag-anak na may ganyan, huwag niyong aalipusta yun pagtatawanan. Bagkos, tulungan ninyong gumaling, ha? At kung kayo matagal na nagtitiis, umaksyon na kayo, mag-Hemaway. Hemaway. Hemaway po ang gamot na mabibili sa lahat ng sangay ng Mercury Drugstore nationwide. Diosmin hesperidine is the generic name of Hemaway. Pero sabihin nyo na lang, Hemaway, pagpunta nyo ng Mercury. If symptoms persist, consult your doctor. Samantala, ulat na may nangyaring recruitment sa AFP para sa People Power Revolution, hindi na ikinagugulat na Malacanang. RH14, Let Narciso. Miss Let. Hindi na daw bago ang balita tungkol sa pagtatangka ng retired officers na hikayatin ang uniform personnel para sa isang military-backed political move. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang mayroong gustong pabagsakin ang administrasyon. Reaksyon nito ng Malacanang sa pahayag ni Senador Ping Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa mga pagsisikap na makarecruit sa hanay ng AFP para suportahan ang People Power Revolution. Ito ayon sa senador ay sa gitna ng mga kontrobersyang iniuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, partikular ang issue ng flood control at impeachment complaint. Kaugnay nito'y sinabi ni Castro na hindi na dapat utusan ang investigating bodies ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation para imbestigahan ang ganitong impormasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Let Narciso. Samantala PhilHealth hinihikayat na mag-isip ng mga programa para magamit ng mga Pilipino ang pondo para sa kalusugan. Ito ay ayon kay Senator Christopher Bongo. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan Raymond. Mag-isip at magpatupad ng iba't ibang programa para mapakinabangan ng mga pasyente ang pondong pangkalusugan. Ito ang muling panawagan ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo sa PhilHealth. Kasunod ng muling pagkaungkat ng kontrobersyal na excess funds ng PhilHealth na inilipat at ginamit ng national government sa ibang proyekto noong 2024. Sa kanyang pagdalo bilang guest of honor sa nakaraang National Convention,
of Optometrists Association of the Philippines, ikinatuwa ni Go ang pagtugon ng PhilHealth noon sa kanyang panawagan na pag-aralang magkaroon ng coverage sa ilang mga medical at assistive devices tulad ng reading glasses, wheelchair, postiso at iba pa. Muling iginit ni Go na hindi dapat patulugin ang pondo ng PhilHealth dahil pera ito ng taong bayan at dapat lamang na ibalik sa kanila sa magitan ng mas maayos na medical services. Samantala, sa kabila ng patuloy na krisis sa Middle East at tumitinding ingay sa politika sa Pilipinas, muli ring nanawagan si Go na isantabi muna ang batuhan ng isyu at tutukan muna ang kapakanan ng taong bayan lalo na ngayong damang-dama ang impact ng global oil crisis. Narito si Senador Bongo. Ang dasal ko po sa panahon ngayon, ang pagkakaisa ng lahat. Ang gulo po ng buong mundo sa gera. Ang gulo po ng Pilipinas sa politika. Pag magulo ang politika, ang nadadamay po ang taong bayan. Nasa sakripisyo ang pagseserbisyo. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond! Flash Report! Flash Report! Samantala, ang Bureau of Internal Revenue nagsampa na raw ng tax evasion case laban kina Attorney Harry Roque at iba pa. Si RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Henry Karen na nagsampa ng kaso ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR dito sa tanggapan ng Department of Justice laban kina dating presidential spokesperson Herminio Harry Roque Jr. Asawa rito si Myla Reyes Roque at isang kasama na si Percival Sason Ortega kaugnay ng umano'y irregularidad sa Gian Cham Holdings and Trading Incorporated. Ayon sa BIR, nabigo ang mga respondent na mag-ain ng kinakailangan tax return at magbayad ng tamang buwis sa paglipat ng shares of stock at pagtaas ng authorized sa capital stock ng kumpanya. Tinatayang maabot sa mahigit sa 3.35 million ang kabuang tax deficiency. Kasama na ang surcharge at interest. Sinasuan ng mga ito sa ilalim ng Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code na tumutukoy sa willful attempt to evade taxes at failure to file tax return. Ito si Boy Gonzales para sa Rizal sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, oil price crisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, ilan sa mga tinalakay ng mga kababaihang lider ng ASEAN Interparliamentary Assembly. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan man ng Milky. Hinimok ni House Speaker Faustino III ang women parliamentarians sa Southeast Asia na itaguyod ang mas malalim na pagbabago at isulong ang tunay na kakayahan sa pamamahala. Mensahe ito ni D sa 5th meeting of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians ng ASEAN Interparliamentary Assembly. Ayon kay D, mahalaga na ang pagbabago ay dapat lumikha ng tunay na oportunidad para sa kababaihan na manguna at pakinggan ang tinig ng marginalized. Iniugnay din ng House Speaker ang pagiging leader ng mga kababaihan sa matatag na institusyon at pangmatagalang kapayapaan sa Southeast Asia. Narito si House Speaker Faustino III. The Philippines stands ready to work with you, to listen and to serve. Mabuhay ang WIPA. Together let us build a peaceful, prosperous, a people-centered ASEAN. We also warmly invite all of you to visit the Philippines. It will be our privilege to host you. Ang media ay pinatawag ng Kamara sa pamamagitan ng video conferencing bilang bahagi ng calibrated hosting approach ng Pilipinas para mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng produkto at serbisyo tulad ng travel expenses dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Milky! Samantala, higit sa 3.3 milyong halaga ng iligal na droga nasamsam naman sa isang linggong anti-drug operation ng Cordillera Philippine National Police. 3 suspect arestado. RH41, Romy Gonzales. Romeo!
Umani ng tagumpay ang sanlinggong anti-drug operations ng Cordillera PNP. Ito matapos masamsam ang higit 3.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresto naman ang 3 drug personalities sa lalawigan ng Benguet at Ifugao. Sa ipinatupad na marijuana eradication operation sa ilalim ng Oplan Ultimate Grass Cutter ng pinagsanib na pwersa ng Benguet PNP, Cordillera PNP at PIDEA na diskubre ang 8 plantasyon na marijuana na tinamnan ng 12,484 fully grown marijuana plants at 5,000 grams ng tuyong marijuana na may standard drug price na 3,096,800 pesos sa Barangay Pudong sa Kapangan, Barangay Kayapa sa Bacon at Barangay Sagpat sa Kibungan. Lahat ng nadiskubring kontrabando ay winasak sa mismong lugar ng operasyon. Sa kabilang dako, natiklo naman ang isang 55 anyos na drug suspect matapos magbenta ng isang sachet ng iniinalang shabu na may timbang na 5 gramo at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Nasamsam din sa kanya ang 2 sachet ng suspected shabu na may timbang na 28.59 grams at nagkakalaga ng 194,412 pesos. Sa Ifugao, natimbog naman ang 2 kalalakihan, edad 38 at 45 sa barangay Mabato-Bato sa bayan ng Lamot, Ifugao matapos magbenta ng isang sachet ng shabu na nagkakalaga ng 3,196 pesos. Nakumpiskan rin sila ng 3 pang sachet ng shabu na may standard drug price na 6,664 pesos. Sasampan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. DZRH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, partner. Thank you, Romy. Ano kayang, hindi kayo nahay yung mga nagsunog ng... Kasi usok eh. At tinitingnan ko, dami. Kaya nga eh. Hindi kaya pagkalabas ng mga yun parang nagcha-cha-cha pababa ng... Kaya dapat naka-face mask at hindi lang yung manipis ang face mask. Kita ko parang walang face mask eh. Ay, naku, patay tayo dyan. Nasingot na yan. Hindi kaya yung iba nanguhuli na ng langaw. Ano ba yan? Ganon yung mga noong 1980s, may mga sa probinsya pag may mga galing ng Maynila. Oo. May mga nakikita ko. Chumuchongki-chongki yan eh. Pagka yung... Sino kaya yung mga yun? Hindi mga patay na yun. Okay. 1980s pa. Bata pa ako. Sige po. Nakikita ko lang eh. Naway nananahimik ng kanilang mga kaluluwa. Kasi pag may mga bakasyonista pupunta ng Sayawan, makikita mo na sa may puno ng nyog, sumihitid na gano'n. Hindi naman kapre yun. Nawitit. May usok sa sa likod ng puno. Siyempre, may mga probinsyano na makikitikim. Hindi naman sanay. Hindi naman sanay. Alam mo yun, pag nakatiran, bigla na lang dumadaklot ng gano'n. Nanguhuli ng langaw hating gabi. Dance step po yun. Sa Sayawan. Yung pala nahay. Kung yun, pag nahahay. Ayun nga. Tumira daw kasi. May tama na, sabi ni Eduardo Narvaez. Ikaw, Eduardo. Grabe. Pero may, hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung medicinal act ng marijuana na yan sa Senado. Hindi pa pasado yan di ba? Considered pa rin talagang illegal drugs ang marijuana. Sige. Thank you, Romy. May naalala lang kasi si Henry sa report mo. Ako na ba to? Okay. League of Municipalities Northern Samar nanawagan sa Philippine Airlines ng patas na pamasahe mula sa Katarman, Maynila. Ayan, kasi magpepiesta na po sa Samar, sa mga taga-Samar dyan, mga kababayan ng mama ko, mga waray. Borongan, sa Borongan. Pero itong si Jane ay, ano ba to? Northern Samar siya. May tayo, naririnig tayo ngayon doon sa Borongan kay Maring Shane. Hello po, Maring Shane. Umari ko yan yung radyo natin. Yung radyo natin partner doon, nakalive tayo paghapon Magandang gabi po sa inyo. Ay, babalita na yan ni RH34 Jane Bantayan. Jane? Nanawagan ang League of Municipalities Northern Samar sa Philippine Airlines ng pagbaba ng airfare mula Katarman to Manila. Sa ginanap na meeting ng League of Municipalities of the Philippines Northern Samar Chapter na imbitahan ang PAL Regional Station Manager upang mabigyan linaw ang ininang taas ng pamasahe mula Katarman kung ihahalin tulad sa Tacloban at sa iba pang airport.
Ayon kay Katarman Mayor Dayan Rosales, apektado ang turismo ng lalawigan sa hindi abot kayang pamasahe. Paliwanag ng PAL manager, apektado ang presyo ng tiket dahil sa taas ng gastos ng operasyon ng turbo-proof aircraft na siyang biyahe ng airline sa Katarman. Walang malinaw na sagot sa pagbaba ng pamasahe. Ang Thai Assurance lamang ng PAL ang mag-book ng mas maaga dahil mas tumataas daw ang ticket kung malapit ng araw ng biyahe, depende daw sa seat availability. Lumalabas ng seat cost ayon kay Mayor Rosales ay umaabot ng 15 to 20,000 pesos. Suwestyon na nasabing mayor, magkaroon na lamang ng additional flights o babaan na lamang ang presyo ng fare o pamasahe upang mas madami pa ang sumakay. Ilan sa mga nailatag na concerns ng bawat municipal mayor sa pamunuan ng PAL, pinapahirapan ng mahal na plane ticket ang mga bata at senior citizens na hindi na kaya sa land trip. Hinikayat na dagdagan ang flight schedule sa hapon upang mabigyang panahon ang mga nais sumakay mula sa malalayong lugar ng lalawigan. Ayon kay LNP Northern Summer President Mary Ann Avalon, seryoso ang isyu ng mahal na pamasahe ng eroplano. Nagkaisa ang nasabing mga mayor sa pagpapatupad ng fair fare o mas patas na pamasahe. Sa susunod na meeting, nais malaman ng LNP ang breakdown ng komputasyon ng airfare na kung saan hindi ito nailatag ng PAL sa isinagawang meeting. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jing, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane! Ito naman, feel good muna tayo, partner. Bang, Dani, wala bang libreng kulot? Gupit lang? Samahan nyo na rin kaya ng manicure, pedicure. Oo. Tsaka anong gupit? Baka naman puro ano naman ito, puro stay at home na gupit ito, Dani, ha? Libreng gupit daw ho para sa mga PDL, person deprived of liberty. Ito yung mga nasa oblo, partner. Isinagawa sa Olongapo Jail. Balita mula kay Danny Kumilang. Danny Boy! Sa ilalim ng pamumuno ni Jail Chief Inspector Darrell Grisula, Acting District Jail Warden, matagumpay na isinagawa ngayong Abril 27, 2026 ang programang Libreng Gupit sa Olongapo District Jail Male Dormitory. Pinangunahan ng 14 na miyembro ng grupong Gandang Gapo ang aktibidad kung saan nakinabang ang 58 lalaking person deprived of liberty PDL. Layunin ng programa na itaguyod ang wastong kalinisan sa sarili, mapataas ang moral at mapanatili ang dignidad ng mga PDL sa pamamagitan ng simpleng serbisyo may malasakit. Ipinapakita rin ito ang patuloy na pagsuporta ng pamunuan at mga katuang na organisasyon sa mga programang rehabilitasyon na naglalayong magbigay ng pag-asa, disiplina at positibong pagbabago sa loob ng piitan. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Gandang Gapo. Partner, ha? Pero mas maganda yung Olongapo. Tama. Galing mo doon, na. Danny, ha? Susunod, sabi mo, yung ano naman, Olongapo. Oo. Pang-marketing. Pang-marketing, para may mga sponsors kayo. Para dapat kasama ng manicure, pedicure, libreng kulot, masahe, di ba? Lahat na. Pariband na rin, partner. Ano ba yan? Oo. Magtayo na kaya kayo ng salon dyan. That's wellness, pang-wellness. Sa panahong ito naman lalo, nakapakainit ito ng mga bilangguan ngayon. Nakakaawa, partner, lalo. Correct. Napakaalingahit ng panahon pagkatapos siksikan kayo sa isang selda. Although hindi naman na lahat, marami na ang maayos at minamodernize ang mga selda, pero dun sa mga nakakulong sa medyo talagang hindi kainaman ng kuwan ko. Palagay ko ay sasabihin ninyo sa mga dalaw ninyo, huwag nyo akong tutularan. No. Oo nga. Kasi iba ang hirap na dinadanas. So, magadagdag yun sa parusa. Ika nga. Minsan na yung pagiging mapusok, pag-iisipan nyo mabuti bago nyo pasukin ng isang bagay. At lagi namin paalala sa inyo, sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Unais natin pong umalwan o masenso gumandang ating buhay. Manalig lagi sa may kapal, magdasal at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus laging gumawa ng mabuti sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi po magbubunga ng masama. Tumulong pa sa nangangailangan sa tuwina dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adaming Molina sa DZRH Usapang Legal.
Ayan, naihabol niya ang kanyang topic kasi typing siya sa Messenger. Ang kanyang topic, pwede bang ibenta ang mana mo kahit ayaw ng mga kapatid mo? Kasi kunyari, hati-hati kayo siguro sa lupain. Gusto mo ibenta yung Hindi, kung part sa'yo mo. kung mana mo Paano nyo, kailangan i-liquidate nyo muna yun. Paano nyo hahatiin? Hindi naman kasing simple ng cake yan. Sabi siguro ni Attorney Cam, hoy, mamaya na yan. Ay, sorry naman. Sorry, ma'am. Sorry, Attorney. Ang pangarap din namin kasi maging abogado. Kunyari lang yun. Mahina lang kami mag-memorize. Correct. Salamat po. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Bye! Balansado! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy